good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. At saka itong channel natin na Mercado Official. Salamat po tayo sa nag-subscribe, like, and share. Ay talagang malaki po. Pagsalamat ko sa inyo mga kaibigan. Alam nyo na, makabawi na siguro ako pag magparapol tayo mga kaibigan. Abang-abangan nyo lang yan mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Midas Dasa, Sweden, Supidin La Union, David Arsiga, Nato Gisit, at saka si Gabi Villaros, Putsulo Katura, Sergio Kulanag, Saudi Arabia, Frank Son Pudol, Baat Steelheart Game Farm. Ayun lang po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, sagutin ko muna yung mga tanong sa ating yung sabi ko kahapon mga kaibigan na maglaban ako ng 11 months old. Talagang totoo naman yun mga kaibigan, kahit alam ko naman yun na medyo pa daw na yung sa manok kasi nag-umpisa na yung mga kaibigan, nag-umpisa na yung lugon po. Pero ang manok naman na 11 months old ay talaga hindi naman natin yan isali sa mga derby mga kaibigan, mga big time labanan. Pero dito lang tayo sa mga ulutan mga kaibigan. Ako, ilang beses ko na na-try yan mga kaibigan, totoo yan. Ito ay experience ko po na yung 11 months old mga kaibigan, basta hindi lang naglugon yung likuran para umpisa na, taktak na yung dito yung pinaka nila, yung sa ay talagang pwede pa po ilaban mga kaibigan. Nag-bisis ko na yan tayo na may maglaban lang sa mga ulutan dito mga kaibigan, yung 11 months old, ilang bisis ko na yan na itry mga kaibigan, nilaban ko po. Super mga palo mga kaibigan, basta ikondisyon mo lang. Di naman napiktuhan yung kilos nila, ganun. Alam natin na, siyempre, na yan papuntang, na yan umpisa na nga naglugon yan, kaibigan, pero alam mo na, tayo mga small time lang, mga walang pira, gilid-gilid lang, kaibigan, talagang hindi mo maiwasan yung ganun. Kasi, pag sa tingin mo, hindi muna nagtaktak yung manok ng kaibigan, hindi muna lagas yung mga balahibo niya. Kompleto pa yung sa likuran. Ako, pwede pa po itahari yan, kaibigan. Totoo yan. Ilang bisis ko na nagawa yan po. At saka, super malo ang manok, kaibigan. Totoo yan. Pwede mong ibangga sa mga 2 years old na manok. Ako, sabi nila, pababa na daw. Pero, nakita ko, kaibigan, talagang may mga palo pang, basaan. Talagang tumutok ka. Kasi ang mga 11 months old na manok, mga kaibigan, alam niyo po, ang dami pa pong kumplito dyan mga kaibigan. Kasi ang manok, iba-ibang estilo sa paglugon. May iba, naglugon sila ng, kumplito sila ng 8 months. Tapos, papuntang 11 mga kaibigan, umpisa ng ngarol, pero umpisa na maglugon, pero hindi pa po. Paunti-unti, pero hindi pa talaga lagas mga kaibigan. Doon na sa 14 months old na sila. Doon na mag-umpisa talagang maglagas hanggang sa magkumplito sila ng 18 months old mga kaibigan. Totoo yan. Tapos naman, pag 18 months old, pagdating na naman ng 2 years old plus, maglugo na naman yan, kumplito na naman yan ng 3 taon. Yung mga ganun mga kaibigan. Ito ng manok mga kaibigan, lalo na pag tayo isang backyard lang, talaga may isipan mong ilaban po. Lalo na pag ang balahibo ng isang manok ay kumplito pa sa likuran. Ako, di tayo makapagsabi dyan mga kaibigan na mag-down na po. Siguro sa mga derby mga kaibigan, hindi mo na talaga isali yan. Pero sa mga ulutan lang, talagang pwede pa po. Yung iba nga talagang wala ng pakpak. Bagsak na yung, bali-bali pa talagang dugtungan pa para may laban lang. Ito kasi, iba kasi yung, mga kaibigan, yung small time lang tayo. Mga gilid-gilid, katulad ko, walang mga pira, mga kaibigan, talagang enjoyment lang po. At saka, itong 11 months old, mga kaibigan, pag kumplito talaga, tapos ikondisyon mo siya. Ako, maniwala kayo hindi mga kaibigan, talagang may mga palo po. Ilang beses na ako 11 months talagang, ang iba, talagang dumating doon sa mga basahan po. Talagang wala namang nag-surrender mga kaibigan. Talagang pag-pick na nga, talagang tumutok ka po. Ganun lang talaga. Ilang beses at dami ng beses mga kaibigan 11 months old kasi diyan ako maglaban mga kaibigan yung 11 months old. Totoo yan. Kasi
tayo dito naman kaibigan, talagang ano lang, pang ano lang itong mga panglaban natin, pang ulutan lang po. Yun lang. At saka itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong tungkol sa yung 100,000 at 200,000 na presyo ng manok ng Sir Lancy po ay matatalo kaya ito. Yan ang pag-usapan natin mga kaibigan. Ito kasing manok mga kaibigan. 100,000, 200,000 kay Sir Lancy. Talagang hindi yung matatalo yan mga kaibigan. Kasi matitibay yan eh. At saka talagang hindi mo ano yan mga kaibigan, talaga hindi mo ilaban kaya hindi mo tatalo. Ilaban mo yan. Pag-breed yan eh. 100,000, 200,000 tapos ilaban mo. Para kang ano dyan mga kaibigan. Para kang talagang hindi mo ilaban mga kaibigan. Pero kung sakasakaling ilaban mo man, medyo marami na siya mga napudos, ay hindi natin masiguro yan. Pero hindi naman siguradong 100% na manalo yan mga kaibigan. Baka kung Bisaya lang ikontra yan, baka matalo pa yan. Kasi itong manok kasi, tulad ng, ito, 5K sweater yan, Red Game Farm, di ba? Tapos, kontrahan ng mga misisong manok dyan sa mga sabungan, mga kaibigan. Matamaan ng unang salta, matamaan ng dalawang bisis. Nako, baka, lalo na yung mga Bisaya, mga kaibigan, na medyo may edad na, ang galing sa angatan po, totoo yan. Kaya, medyo, ang iba sa atin, ay sabihin nila na, huwag kang magkontra dyan kasi ano yan, Bisaya yan, huwag yan kasi hybrid yan sa'yo. Nako, totoo naman yun, pero kung sa akin naman kaibigan na kondisyon yung hybrid na manok ay kahit 5 Bisaya pa yan mga kaibigan, totoo yan, talagang patayin yan sa mga, kung nakondisyon mo, depende kasi sa may-ari yan, pero ang manok mga kaibigan, hindi mo sigurado, kaya kahit 5K EEG yan, tapos magpunta sa probinsya, maghanap ka ng medyo, di ka magpili, makakontra ka ng medyo misisuhin na manok. Sa madaling sabi, Bisayang manok. Naku, yung 5K sweater mo mga kaibigan, baka hindi yan makatuyo mo. Baka hindi makasugat yan mga kaibigan. Totoo yan. Ilang beses na akong nakapanood ng sabong yung kaibigan na itong mga manok na to, itong mga big time po na galing sa big time na manok po dito sa Bohol mga kaibigan na big time farm, nakontrahan lang ng tawag dito, Wail mga kaibigan, Wailhe ba mga kaibigan, kung sa Tagalog pa di kilala, Diki sa Tagalog di kilala. Nako mga kaibigan, size ang, kasi iba naman ang ano dito yung lurbuhan po, size, si Tijis, magkababa mga kaibigan, size, 3 ados, so may kalahati pang ano mga kaibigan, pero isang palo yung hybrid ano mga kaibigan. Totoo yan. Sigawan mga tao dyan, mga tao dyan mga kaibigan, di ba? Oo, kasi ang mga manok, kahit gaano kagaling yan, kahit gaano pagka, pero ang magdala kasi ng, dyan, aura mga kaibigan, yung handler po. Pag magaling ang handler sa hybrid na manok, nako, talagang sa tingin ko, 30% lang ang, ng Bisaya mga kaibigan, pero hindi mo pa rin masigurado kasi lalo na pag medyo Bisaya na misisuhin mga kaibigan, tapos may edad na, ang galing sa angatan po. Totoo yan, manok Bisaya, manok Tagalog ba mga kaibigan? Grabe kung umangat sa taas mga kaibigan, di ba? Parang magpundo mga kaibigan, tapos paluin ka ng harapan po. Nako, parang lumulutang sa iri mga kaibigan, parang Jordan mga kaibigan, piktan ka ng anak ko, siguradong hulog ka mga kaibigan. Kaya itong pagmamanok po, palagi kong sinasabi po na talagang hindi dapat ipagmayabang po. Totoo yan. Kasi ang pagmamanok ng kaibigan, kahit gaano pa taas ang presyo ng manok na yan, ay kung dalhin mo sa kahit sanong labanan, huwag mo nang sa mga big time. Kasi sa big time, ang mabangga mo dyan, kahit medyo kulang sa pira, natawag pa rin big time yan mga kaibigan. Pero dito mo lang dalhin yan sa probinsya. Dang EEG mo, nagaling sa EEG, Red Game Farm, kontrahan niya ng mga mistisong manok na ko. Huwag kang magpakampante mga kaibigan kasi ang manok talagang manok lang yan. Talagang itong pagmamanok po ay libangan lang. Pira na lang siguro sa talagang magaling yung handler. Handler kasi ang magdala ng anong kaibigan. Handler, Antari, Gibi na yun kasi magaling talaga lahat ng mga nari. Basta nakapasok lang yung tari, mga kaibigan, talagang makapatay po yan. Kaya itong sa atin ay usapang magmamanok lang. Ilang bisis na akong nanood ng mga sa edad kong ito mga kaibigan, ilang bisis na ako nakapanood ng laban po.
Kaya itong manok mga kaibigan, ah, maraming manlalo porsyento, malaking porsyento pag ang handler magaling po. Totoo yan. Hindi naman na ano, pero itong tinatawag natin na hindi talaga masigurado ano po. Yun lang po ay tayo naman dito ay itong sa atin ay talagang usapan lang mga kaibigan at tayong lahat magkakaibigan po. At saka itong pagmamanok naman ay di naman tayo nakadepende dun sa ano mga kaibigan sa manok talaga na talagang itong manok na to ay 100% na manalo po. Pero mayroong mga 80% siguro, 70%. Pero hindi mo pa rin yung masigurado kaibigan. Kaya sa atin dito ay enjoyment lang, usapang magmamano po na itong mga 100,000, 200,000 na manok ay hindi po matalo yan kaibigan kasi sino pa naman ang maglaban dyan na talagang pambreeding lang ang mga manok na ganyan po. Itari mo yan, 100,000, 200,000. Kaya itong mga manok na ganito ay talagang ano to, mga first class na manok po na pwede nating bilhin kung may pira ka na gawin nating brood ka, broodhen. Pero mahirapan tayong bumili po kasi alam mo na, medyo may presyo. Saka di mo naman masisi Sir Lance kasi ano niyan sa eksaktong proseso po. At saka magastos ng magmanok mga kaibigan. Kaya itong sa atin, nasa baba lang tayo, ay talagang ito lang ang enjoyment natin po. Gawin nating enjoyment, dito tayo natutuwa. At bilang isang magmamanok ay good morning sa ating lahat po.